Hello mga idol, binabati ko pala ang lahat ng mga birthday celebrants natin na nagpapabati ay mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At sa mga kaibigan natin dyan na nanggaling na naman sa ibang planeta at mga kakaibang nilalang ay kamusta po kayo dyan mga idol. Shout out rin pala sa ating tropa na patuloy na nag-aabang sa ating mga recap ay maraming salamat po sa inyo mga idol. Hindi ko man kayo kayang batiin ng paisa-isa ay taos puso naman akong nagpapasalamat sa walang humpay na pagsusubaybay sa akin. Kinagabihan matapos ang mga pangyayari ay kaagad na nagpahinga na sila ng mga araw na yon. At sa kasunod nitong araw ay makikita ang sobrang galit at sumisigaw na nakatatandang kapatid ni Taekyang na si Waikyang, kung saan inihayag nito sa bida na hindi daw siya nito pinapayagan na umalis. Subalit pursigido naman ang bida sa kanyang pag-alis at sinagot ang kanyang kapatid na hindi daw niya hahayaan na pigilan siya nito sa kanyang desisyon na umalis. Galit namang tumugon si Waikyang na hindi daw siya nito papayagan na pumunta sa kahit saang lugar na kanyang binabalak na puntahan. At dahil wala rin daw dito ang kanilang ama ay hindi niya daw maaaring suwayin ang kanyang utos. Ngunit nagtaas ng boses na nagsalita si Taekyang na kung ano naman daw ang gagawin niya kung ayaw niyang sumunod sa kanyang mga kautusan. Dito ay inihayag ni Waikyang na kung ganoon daw ang binabalak niyang gawin ay matitiyak niya daw na paparusahan siya nito ayon sa patakaran ng kanilang pamilya. At nang ito ay marinig ni Taekyang ay agad na tumalikod siya sa kanyang kapatid at sumagot ito sa kanya na kung ganoon rin naman daw ang kanyang gagawin ay mas mabuti daw na alisin na lang siya nito sa talaan ng kanilang pamilya. Dahil dito ay halos sumabog ang ulo ni Waikyang dahil hindi siya makapaniwala na sasambitin ito ni Taekyang. Sa puntong ito ay halos napaluhod na lamang si Waikyang sa sahig at tinanong ang kanyang nakababatang kapatid na kung paano daw niya nagawang magsalita ng ganoon sa kanya. Samantala inaasikaso naman ni Taekyang ang ipinagawa nitong kahoy na siyang kinalalagyan ng Fire King. Kasabay nito ay labis na nagluluksa si Waikyang sa muling pag-alis ni Taekyang, kung saan tinanong niya ang kanyang kapatid na kung paano niya magawang umalis sa ganitong kapanganib na panahon. Subalit si Taekyang ay tila desidido pa rin at ayaw magpapigil sa kanyang kapatid, kung saan inihayag nito sa kanyang sarili na wala na daw siyang sapat na oras para mag-aksaya. Wika pang pahayag ni Taekyang sa kanyang kaisipan na malayo-layo daw ang lugar ng Sichuan mula rito. At kahit gumamit pa daw siya ng kakayahan na tinatawag na Qinggang ay aabutin pa rin daw siya ng 1 buwan para makarating doon. At kahit na makarating daw siya doon ay magiging napakahirap pa din na hanapin ang banal na manggagamot dahil hindi niya rin alam ang hitsura nito. At kahit na makita daw siya nito ay baka maging huli na ang lahat para sa kanila. Kaya't kinakailangan niya daw na maghanda para sa pinakamalalang sitwasyon na kanilang mahaharap. Sa puntong ito ay muling tinitigan ni Taekyang ang kanyang master kung saan siya ay pinaupo sa loob ng pinagawa nitong kahoy na hugis kahon na siyang kinalalagyan ng Fire King. Kasabay nito ay matatanaw rin na nakatali ang kanyang katawan sa loob ng silya kung saan sinabihan ng bida ang Fire King na magtiis lang daw siya ng kaunti pa. Sapagkat sisiguraduhin niya daw na mahahanap niya talaga ang banal na manggagamot. At sa kasunod nitong galaw ay unting-unti na isinasara ni Taekyang ang malaking kahon ng Fire King. Upang ito ay maghanda na sa muli nitong paglalakbay patungo sa lugar ng Sichuan. At sa kanyang tabi ay makikita si Waikyang na nagbibigay ng kaawa-awang pagmumukha sa kanyang bunsong kapatid. At dito ay nagpahayag si Taekyang sa kanya na huwag daw siya mag-alala, sapagkat wala naman daw masamang mangyayari sa kanilang paglalakbay. Kasabay nito ay nagpahayag si Waikyang na kung ayaw niya naman daw magpapigil ay isama niya na lang daw ang Jin Dragon Squad ng pamilya Jin ng Taiyuan. Tumugon naman si Taekyang na huwag na daw niyang alalahanin ito sapagkat isinama na daw niya ang vice leader ng Jin Dragon Squad sa kanyang pag-alis. Kasabay ng kanyang pagpapahayag ay agad rin napansin ni Waikyang ang pagdating ng isa sa mga napiling kasamahan ni Taekyang. Kung saan ang vice leader ng Jin Dragon Squad na tinutukoy ni Taekyang ay si Hyuk Mujin. At matikas itong naghayag sa likuran ni Waikyang na maaari niya daw ibigay ang buong pagtitiwala nito sa kanya na aalagaan niya ang kanyang batang amo na si Jin Taekyang. Ngunit nagbigay naman ng dismayadong tingin si Waikyang at duda sa mga pahayag ni Mujin, kaya nagtanong si Mujin sa kanya kung mayroon ba siyang problema. At sa kasunod nito ay nagsalita si Waikyang na huwag na lang daw siya pansinin nito at ibinibigay niya na daw ang buong pagtitiwala nito sa kanya. At habang abala na nagliligpit ng mga gamit si Taekyang ay dumating naman ang isa nitong takmol na kaibigan na si Changpang. Kung saan masaya niyang binabati ang kanyang matalik na kaibigan na si Taekyang.
At dito ay makikita rin ang sobrang dami na dalang gamit ni Changpeng para sa kanilang paglalakbay, kung saan walang tigil niyang tinatanong si Taekyang kung anong oras sila aalis. Dahil dito ay nainis naman si Taekyang sa makulit na bibig ni Changpeng at ito ay kanyang sinabihan na maghintay lang daw siya at manahimik dahil aalis na rin sila agad matapos nitong mag-impake ng gamit. At sa kasunod nito ay walang tigil na tumatalon si Changpeng habang sinasambit nito ang lugar ng Sichuan. Wika pa niya na excited na daw siya na makita ang banal na manggagamot. At dahil dito ay muling nag-isip si Taekyang kung tama ba talaga ang naging desisyon niya na isama ang isang takmol na ito. Ilang sandali nito ay agad napansin rin ni Taekyang ang isang martial artist na kanyang isinama sa listahan nito papunta sa lugar ng Sichuan. Kung saan ang lalaki na kanyang isinama ay ang isa sa mga martial artist ng Beggar's Sect na si Gang Gibang. At dito ay nagtanong si Gang Gibang sa bida na kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon na isama nito sa kanyang paglalakbay, sapagkat natutunan niya lang daw ang 10,000-mile wind chasing physic art hanggang sa ikalimang antas ng mastery. Subalit naghayag naman si Taekyang na ito raw ay alam niya dahil wala naman daw ibang kakayahan na meron siya na nagawang makalampas sa ikalimang mastery. Matapos nito ay pinagmasdan ni Taekyang ang kanyang mga kasamahan kung saan inihayag nito sa kanyang sarili na nakakamangha daw panoorin ang kanyang binuo na lineup sa kanilang paglalakbay. Kasabay nito ay tinanong ni Mujin si Changpeng kung ano daw ang laman ng kanyang binibitbit na gamit at kung bakit napakasobrang laki daw nito. Tumugon naman si Changpeng na ang lahat daw ng ito ay nilalaman ng kanyang pagkain. At dito ay nagsimula ng magpaalam si Taekyang sa kanyang kapatid, kung saan umiiyak na lamang si Weikyang na nagmamasid sa pag-alis ng kanyang bunsong kapatid. At sa kasunod nitong galaw ay nagsimula na si Taekyang sa pagkilos patungo sa lugar ng Sichuan, habang pinapasa nito sa loob ng malaking kahon ang kanyang master na si Jok Chongang. Kasabay nito ay matatanaw rin ang tatlo nitong mga kasamahan na sumusunod sa kanyang likuran at sobrang excited sa muli nilang paglalakbay. At dito ay inihayag ni Taekyang na oras na daw para sila ay umalis patungo ng Sichuan, kung saan sa sandaling ito ay tinawag niya ang kanyang mga kasamahan na tatlong mga ulupong na hangal. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay nila ni Taekyang ay naabutan sila ng gabi sa gitna ng isang malawak at madilim na kagubatan. Kung saan sa mga oras na ito ay nag-alok si Changpeng sa kanyang tagapagligtas na si Taekyang na kung gusto ba niyang kumain ng dumplings. Subalit tumugon naman ang bida na mas mabuti daw na itago niya na lang ito para meron naman siyang reserba na pagkain, samantala makikita namang lumulobo ang tiyan ni Changpeng dahil sa pagkabusog nito sa pagkain ng maraming dumplings. At wika niya kay Taekyang na nagawa na daw niyang kumain ng maraming dumplings habang sila ay naglalakbay kaya't sobrang busog na daw talaga siya ngayon. Dahil dito ay nagsalita si Taekyang na tumain na lang daw siya para pagkatapos daw nito ay muli niyang makakain ang lahat ng pagkain na dala nito. At kasabay nito ay napansin ni Taekyang na tila walang humpay na umiinom ng tubig si Gang Gibang. At dito ay napagtanto niya na 3 araw na mula nang umalis sila sa Taiyuan ay mukhang nahihirapan daw si Gang Gibang na makasabay sa bilis nila. Kaya tinanong ni Taekyang ang kanyang sarili na kung ano pa ang silbi ng pag-aaral ng pinakamahusay na kakayahan ng Qinggang na mula sa Beggar's Sect kung hindi niya naman kayang lampasan ang ikalimang antas ng mastery nito. Sapagkat ang Qinggang na kanilang tinutukoy dito ay isang Chinese martial arts technique na tumutuon sa pagpapagaan ng pagkilos ng katawan. Samantala nang siya ay tumingin kay Mujin ay agad niyang napansin na halos mamatay na daw ang taong ito, at talagang nagulat daw siya na nagawa pa niyang makasabay sa kanila kahit ito ay nahihirapan na. Makalipas ang ilang sandali nito ay bigla na lamang napansin ni Taekyang ang isang malakas na kaguluhan mula sa kalapit lugar ng kanilang kinaroroonan. Kung saan maririnig ang pagsigaw ng mga hindi kilalang tao at nagsasabi na patayin daw silang lahat. At dahil dito ay agad na nagdesisyon silang lahat na puntahan nila ito upang tingnan ang mga nangyayaring kaguluhan mula sa pinanggalingang ingay nito. Kung saan sa mga sandaling ito ay naghayag si Mujin na mukhang ang mga tao daw na iyon ay mga bandido sa bundok. Samantala, lumipat ang eksena mula sa kalapit lugar ng bundok na nilalakbayan nila ni Taekyang kung saan matatanaw ang ilang mga miyembro ng Dragon Peak Escort Agency na nagpapahinga sa tabi ng bundok matapos makaengkwentro ng ilang mga bandido. At dito ay makikita na ang iba naman ay abala sa kanilang mga gawain at ang iba naman ay naghahanda ng kanilang nilulutong pagkain para sa kanilang hapunan. At mayroon ring ibang mga kasamahan nila na nagpapagaling mula sa mga sugat na tinamo nila sa mga nakaaway nilang bandido.
At kasabay nito ay makikita ang isang babae na si Huaran na siyang nakaupo sa isang tabi ng sulok na tila mayroong malalim na iniisip. At sa kasunod nito ay bigla na lamang tinawag ang kanyang pangalan ng kanyang tiyuhin, kung saan inihayag nito sa kanyang pamangkin na ang kanilang escort leader daw ay pumanaw na ngayon. At dahil dito ay nagdulot ito ng pagkabigla sa kanya, subalit kaagad naman itong naintindihan ang naging sitwasyon kung bakit namatay ang kanilang escort leader. Pagkatapos nito ay kaagad namang humingi ng pasensya ang kanyang tiyuhin dahil wala man lang siya magagawa upang sagipin ang kanilang escort leader dahil kumalat na daw ang lason sa kanyang buong katawan. Tumugon naman ang babaeng si Huaran na wala daw siya dapat ikahingi ng tawad, sapagkat kasalanan naman daw nilang lahat kung bakit siya namatay. At habang siya ay nakatitig sa mga apoy at nagluluksa sa pagkawala ng kanilang escort leader, ay muli niyang binaliktanaw ang masayang alaala ng kanyang ama noong ito'y nabubuhay pa. Kung saan inihayag ng kanyang ama na mayroon daw siya isang maganda at talentadong dalaga bilang kanyang anak, kaya naman wala na daw siyang mahihiling pa. At bumalik tanaw rin sa kanyang alaala ang masalimuot na pangyayari bago namatay mula sa sakit ang kanyang ama. Kung saan inihayag ng kanyang ama na siya na lang daw ang maaaring magmana sa kanyang posisyon. At dito ay inihayag niya sa kanyang anak na ang nakalipas na 50 taon ng Dragon Peak Escort Agency ay wala daw sinabi kumpara sa mga tagumpay na makakamit niya sa hinaharap. Matapos nito ay nagsimula muling umiyak si Huaran at sinambit sa kanyang kaisipan na ang lahat daw ay nagsisimula ng bumagsak mula nang akuin nito ang kanyang iniwang posisyon. Kaya't tinatanong nito ang kanyang sarili kung ano ba kaya ang dapat nitong gawin. At dahil sa labis na pag-aalala ng kanyang tiyuhin matapos masaksihan ang pag-iyak ng kanyang pamangkin ay agad na nilapitan niya ito at tinanong si Huaran kung siya ba ay okay lang. Matapos nito ay agad namang nagsalita si Huaran na huwag na daw siya nitong alalahanin. At dito ay hiniling niya sa kanyang tiyuhin na kung pwede ba siya nitutulungan sa paghahanda para sa libing para naman maidaos nila ito bago sila umalis kinabukasan. Kaagad namang tumugon ang kanyang tiyuhin na siya na daw ang bahala at mukhang kinakailangan na daw niyang magpahinga. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na iniwan na niya muna si Huaran at nagpatuloy na sa pag-alis sa kanyang harapan ang tiyuhin nito. At sa puntong ito ay muling pinaghahampas ni Huaran ang kanyang pisngi upang ito ay muling mag-focus sa kanilang mga nakaabang na gawain. At sa kasunod nito ay inihayag niya sa kanyang kaisipan na kinakailangan niya daw na ayusin ito sapagkat malapit na daw sila sa kanilang misyon. At 7 linggo na lang daw ang natitira bago sila makarating sa bundok ng Jongnan. Wika pa niya na sapat na daw ang oras na yun basta't malagpasan lang nila ng maayos ang Blackstone Mountain. Dagdag pa niyang pahayag na marami na daw sa mga tao nila ang nawala. Pero magiging sulit daw ang lahat ng ito kung matagumpay nilang matapos ang escort mission na ito. Subalit ang nag-iisang problema na lang daw nila ay nasa Blackstone Mountain mismo ang Blackstone Stronghold, kung saan ito daw ay napakalakas na bandido kaya tinatawag silang 18 Green Forest Stronghold. At kung makakasalubong daw nila sila ay tiyak na mas marami pang mga tao ang mawawala sa kanila kaysa sa mga unang nawala nito. Kaya naman umaasa siya ng labis na sana'y walang mangyari na masama sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang may narinig si Huaran ng mga tunog ng kaluskus mula sa mga katabing puno at halaman ng bundok. Kung saan sa puntong ito ay mabilis itong tumayo at binunot ang kanyang matalim na sandata at sabay sigaw kung sino daw sila. At dahil dito ay nagdulot rin ito ng matinding pagkabulabog sa iba nitong mga kasamahan sa agency. At mula sa madilim na kagubatan ay nakikita nila ang mga nanlilisik at namumulang mata ng hindi kilalang nilalang. At dahil dito ay agad silang naghanda ng kanilang mga sandata kung saan ang tiyuhin ni Huaran ay sumigaw sa kanilang lahat na protektahan daw nila ang batang pinuno ng ahensya nila. At sa sandaling ito ay matatanaw ang isang bandido na siyang may hawak ng malaking palakol. Kung saan nagsasabi ito na napaisip daw siya kung sino silang lahat, pero napagtanto niya daw agad na sila pala ang matatapang na escort warriors ng Dragon Peak Escort Agency. Nang makita nila ang malaking imahe ng bandido mula sa madilim na kagubatan ay agad nagsimula na silang makaramdam ng matinding panganib. Sapagkat ang bandidong nakakaharap nila ngayon ay isa sa mga pinakamalakas na bandido na naninirahan sa bundok at ang siyang bandido na tinutukoy ni Huaran kanina na Blackstone Stronghold na si Chon Ryokbo. At sa sandaling ito ay agad namang naghayag si Huaran na sakto daw ang dating niya dahil maibibigay na daw nila ngayon sa kanya ang bayad nila sa pagdaan sa bundok.
Matapos nito ay agad nagsalita si Chon Ryokbo na nakakalungkot daw niyang inihayag ngayon na mukhang nagtaas na daw ngayon ang presyo ng singilan nila sa pagpapadaan ng mga tao dito. At dito ay makikita na nagsilabasan ang mga sandamakmak na mga bandido mula sa madilim na kagubatan, kung saan pinapalibutan nila ang lahat ng mga Dragon Peak Escort Agency. Pagkatapos nito ay tinitigan ng maigi ni Huaran ang lahat ng mga bandido, kung saan nakita niya sa kanilang mga pagmumukha ang pagkasabik nito na pumatay ng mga tao. At dahil dito ay nagpahayag si Huaran na mukhang nagnanais daw silang lahat na makipaglaban sa kanila ngayon. Kaagad namang nagsalita si Chon Ryokbo at nagpahayag na ang bilis niya daw talagang makasagap kahit pa man na siya ay nasa murang edad pa lamang. At wika niya na tama daw ang iniisip niya ngayon dahil binabalak niya naman daw talaga na kulayan ng mga dugo ang bundok na ito ngayong gabi. Dahil dito ay agad niyang tinanong si Chon Ryokbo na kung bakit niya daw ginagawa ito sa kanila, sapagkat hindi naman daw ganito ang kanyang pamamaraan noon. Tumugon naman ang pinuno ng mga bandido na napakawalang kwentang hangal niya daw klaseng babae, sapagkat bilang isang bandido ng kabundukan ay hindi niya kinakailangan ng dahilan upang magnakaw at pumatay ng tao. Nagsalita naman si Huaran na silang mga Dragon Peak Escort Agency ay bahagi daw ng mga mabubuting pangkat ng Miriam, kaya't kung sasaktan daw sila nila ay tiyak na hindi mananahimik ang mga alyansa ng Miriam sa pagtugis sa kanila kapag nalaman nila ito. Tumugon naman ang pinuno ng mga bandido na napakadelikado naman daw ng kanyang pahayag. Kaya't sisiguraduhin niya na lang daw na hindi malalaman ng mga pangkat ng Miriam ang tungkol sa insidenteng ito, at natitiyak niya daw na kung hindi kakalat ang gagawin nito sa kanila ay magiging maayos ang kanyang kalagayan. Sa puntong ito ay agad na napagtanto nilang lahat na mukhang pinaplano talaga ng bandidong ito na patayin silang lahat. At dahil dito ay muli silang nakaramdam ng matinding takot sa kanilang mga sarili. Matapos ang pagbabanta ng bandido ay agad nag-alok ang tiyuhin ni Huaran na magbibigay daw siya ng 100 na pilak ng niyang kung hahayaan sila nito na dumaan sa kanilang nasasakupan. Wika pa niya na ang ibinibigay daw nitong alok ay 5 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang toll fee na kanilang natatanggap. Dagdag pa ng tiyuhin ni Huaran na tumigil na daw siya sa masamang biro na ito. At sa kasunod nitong galaw ay nginitian lamang sila ng pinuno ng mga bandido at nagtanong sa kanila na kung iniisip pa rin ba nila na siya ay nagbibiro sa sitwasyong ito. Wika pa niya na hindi daw siya isang tanga kagaya ng mga normal na bandido na kanilang nakikita. Inihayag rin niya na mas magiging maayos sana ang lahat kung magbabayad sila ng mas maayos na halaga. At dahil dito ay nagtataka na nagtanong ang tiyuhin ni Huaran na kung ano daw ang kanyang ibig sabihin. At dito ay inihayag ni Chon Ryokbo na kahit ang mga mahihinang utak na kanyang kasapi ay alam na ang dala nilang bagay ay 1,000-year snow ginseng. At kung sakali daw na may benta nila ang lahat ng ito ay natitiyak niya na makakakuha daw sila ng libu-libong silver niyang. At nang marinig ni Huaran at ng kanyang tiyuhin ang mga pahayag ni Chon Ryokbo ay kaagad nagdulot ito ng pagkabigla sa kanila dahil hindi nila inakala na kaagad nilang malalaman kung ano ang kanilang dinadala. At dito iniisip ni Huaran na napaka-imposible itong mangyari dahil iilan lang naman sa kanila ang nakakaalam tungkol sa herbal na snow ginseng na kanilang dinadala. Sapagkat palihim naman daw itong ipinagbilin sa kanila ng Jongnan sect. Pero kung tiyak na nalaman ito ng bandido ay ibig sabihin daw nito ay mayroong posibleng nagbigay ng impormasyon sa kanya. Kaya't nagsisimula na daw siyang magduda na hindi ito isang simpleng pagkakataon, dahil kung ito ay kanyang susuriin ay ilang beses na sila na nasusugatan sa mga bandido na kanilang naengkwentro sa bundok. Wika pa niya na halos 33 sa kanilang mga tauhan ang mga namatay na habang pinipilit nilang makipaglaban sa mga bandido na kanilang nakasalubong. Kaya't masasabi niya daw talaga na mayroon talagang isang tao na nagbunyag ng kanilang mga impormasyon base na rin sa mga pangyayari na kanilang pinagdaanan. Sa puntong ito ay nag-isip rin ng masama ang tiyuhin ni Huaran na kung sino naman kaya ang taong nagbunyag ng kanilang palihim na impormasyon. Sapagkat ang mga nakakaalam lang daw tungkol sa 1,000-year snow ginseng ay siya lang naman at ang escort leader na si Heojun at ang 3 Dragon Peak Escort Warrior Trio. At dito ay kanyang inihayag na ang taong pinaghihinalaan niya daw ng husto ay si escort leader Song Il-sum. Sapagkat narinig niya daw dati na siya ay isang palaboy at parang bayarang mandirigma. Kung saan narinig nito ang mga chismis tungkol sa kanya na handa daw siyang gawin ang kahit na ano basta't bayaran lang siya ng salapi. Pero hindi lang daw yun ang kanyang narinig dahil may mga chismis rin na naglabas na may malaking pagtingin siya sa kanilang batang pinuno na babae ng Dragon Peak Escort Agency. At kaya daw na sumali lang ito sa kanilang ahensya dahil siguro sa kanya.
Wika pa niya na naging escort leader lang naman daw siya agad dahil sa kanyang taglay na husay sa martial arts. Pero kung iisipin niya daw ito ng mabuti ay siya lang naman ang huling tao na sumali sa trio ng Dragon Escort Warrior. Ngunit ang lahat daw ng kanyang mga pagdududa sa kanya ay hindi pa niya matitiyak sa ngayon. At sa sandaling ito ay bigla na lamang lumingon sa kanilang pwesto ang escort warrior na si Song Ilsem, kung saan mabilis na tinakpan ng kanyang tiyuhin ang nag-iisa nitong pamangkin dahil inakala niya na siya ay aatakihin ni Ilsem. At sa kasunod nito ay makikita na nagtapo ng isang maliit na punyal si escort warrior Song Ilsem patungo sa direksyon ni Huaran. Subalit ang kanyang pinuntirya pala sa pag-ataking iyon ay hindi si Huaran kundi ang isang bandido na nasa itaas ng puno at may hawak ng pana upang ito ay magtangkang umatake sa kanila. At dito ay agad nakita nila ni Huaran at ng kanyang tiyuhin kung paano pinabagsak ni Song Ilsem ang isang bandido na nakapwesto sa itaas ng puno. Subalit hindi naman ito nagustuhan ng tiyuhin ni Huaran at agad pinagalitan si Song Ilsem kung bakit niya daw yun ginawa. Sapagkat sa oras na ito ay gusto niya pa sana makipagnegosasyon sa mga bandido para sila ay hindi nito saktan. Sumagot naman si Song Ilsem na hindi pa daw huli ang lahat para sila ay lumaban, at dito ay inilabas na niya ang kanyang hawak na sandata upang humarap sa mga bandido. At habang abala ang tiyuhin ni Huaran sa pagbibigay ng leksyon kay Song Ilsem ay agad naghayag si Huaran sa kanyang tiyuhin na tama daw ang sinasabi ni Song Ilsem sa kanila. Sapagkat hindi na daw kaya pang baguhin ng negosasyon ang kaisipan ng mga bandido na ito. At nang tumingin ang tiyuhin ni Huaran sa hawak na palakol ng pinuno ng bandido ay agad natano nito ang matinding aura na dumadaloy sa kanyang malaking sandata. Kung saan sa mga oras na ito ay nagbigay siya ng matinding banta sa lahat ng miyembro ng Dragon Peak Escort Agency na papatayin daw sila nito at hihiwain sa maliliit na piraso ang kanilang mga katawan. Sa puntong ito ay agad na naghayag sa kanyang kaisipan si Huaran na baka heto na daw ang huli niyang escort mission na gagawin kung sakali na makaligtas sila. At sa kasunod nitong galaw ay agad nag-utos ang pinuno ng mga bandido sa lahat nitong mga tauhan na sugurin na daw nila silang lahat at patayin ng walang awa. Kasabay nito ay makikita sa kanilang mga pagmumukha ang sobrang pananabik sa pagpatay sa lahat ng miyembro ng Dragon Peak Escort Agency. Samantala sumigaw naman na naghayag si Huaran sa lahat ng kanyang mga kasamahan na lumaban daw sila at gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang sila ay mabuhay. At habang nagsisimula na sana ang matinding gulo sa pagitan ng dalawang mga grupo, ay bigla na lamang nakarinig sila ng boses mula sa kinawalan kung saan sumigaw itong naghayag sa kanila na huwag daw silang mag-away-away, dahil ang pag-aaway daw ay isang masamang bagay na gawain. At dahil dito ay nabulabog silang lahat sapagkat hindi nila inaasahan na may isang malakas na boses silang narinig sa ganitong oras ng gabi. At dahil dito ay halos nagtataka ang lahat sa kanila kung saan daw banda nanggaling ang boses na kanilang naririnig, at kasabay nito ay makikita rin na huminto ng saglit ang kanilang laban habang si Champang naman ay kamakaway sa itaas ng bundok. Kasabay nito ay nagtanong si Taekyang mula sa itaas kung sino naman daw ba ang mga taong ito. At dito ay naghayag si Mujin na sa tingin niya daw ay mga bandido sila at ang iba naman daw sa kanila ay mga tao na nanggaling sa isang escort agency. Samantala sa ibaba naman ng pinangyarihang gulo ay makikita na tumingin sa itaas ang halos sa mga miyembro ng Dragon Escort Agency at nagtataka naman kung sino sila. At sa kasunod nito ay tumingala rin sa itaas ng bundok ang mga bandido kung saan nagtataka rin sila kung sino ang mga taong ito. At dito ay nagtanong si Taekyang sa kanyang kasamahan na si Gang Gibang kung kilala ba niya ang mga taong ito. Tumugon nam si Gang Gibang na kilalang kilala niya daw sila. At mukhang sila daw yata ang Dragon Peak Escort Agency base na rin daw sa kanilang dala na bandila. At ang kabilang grupo naman daw na kanilang kalaban ay ang Black Stronghold na pinamumunuan ni Chon Ryukbu. Sumagot naman si Taekyang na hindi pa niya daw narinig ang alinman sa dalawang grupo na kanyang sinambit. Pero parang pamilyar daw sa kanyang ang pangalang Chon Ryukbu at Stronghold. Dito ay inihayag ni Gang Gibang na ang Dragon Peak Escort Agency daw ay isa sa dating nangungunang 10 escort agencies, at si Chon Ryukbu naman daw ay kabilang sa nangungunang 20 mandirigma ng Green Forest. Sa sandaling ito ay agad na napagtanto ni Taekyang na mukhang si Chon Ryukbu yata ang bandido na kanyang pinatay noon. At nang mapansin ni Gang Gibang ang naging reaksyon ni Taekyang ay agad niya namang tinanong ito kung nakikilala ba niya ang bandidong ito. Tumugon naman ang bida na mukhang siya nga daw talaga ang bandido na kanyang pinatay noon, at natitiyak niya daw na napatay niya talaga ito.
Kaya't labis siyang nagtataka na baka nabuhay daw muli ang hinayupak na ito o di kaya'y na-reincarnate muli. At dahil dito ay naghayag siya kay Gang Gibang na teka lang daw muna dahil titingnan niya daw ang pagmumukha ng hinayupak na ito. At kasabay ng paglapit ni Taekyang sa may bangin ay unting-unti nawawala ang mga ulap sa napakaliwanag na buwan, kung saan sa sandaling ito ay naging mas klaro sa lahat ang pagmumukha ni Taekyang dahil sa tinataglay na liwanag ng buwan. At nang makalapit na si Taekyang sa may bandang bangin ng bundok ay tinitigan niya muli ang bandidong tinutukoy sa kanya ni Gang Gibang, kung saan nagpahayag si Taekyang na parang hindi naman daw yata si Chon Ryokbo ang hinayupak na bandidong ito.